今日で2回目ですけど、ご紹介っていうかするの忘れて、すいません、お名前なるおかさんですね。ようこそいらっしゃいました。Welcome to the second time. なるおかさん。娘さんたちは英語大丈夫ですか？なんとなく分かってます。まあ他の子供たちも英語あんまりね、なんとなくしかタガログ語の方がみんなできない。まあなんとかできると思います。For the kids, tinatanong kung marunong mag-English kasi yung mga kids natin kasama nila yung may halo Tagalog at saka English. 僕は大人のメッセージ頑張って聞いてください。So si Bunso nandiyan, makikinig siya ngayon sa message for the じゃあ、メッセージに移りたいと思いますけど、今日のメッセージは神から与えられた使命に生きるという。So today the title of our message is to live in mission given from God. じゃあもう一度今日の今日のメッセージの御言葉を一緒に読みたいと思います。エペソ書の2章の10節。 yung verse nating related sa ating message. じゃあここを一緒に読みましょう。Sabay-sabay po nating basahin. よろしいですか？ 1, 2, 3。 私 For we た are ちは God's 神の作品であって workmanship, 良い created 行いを in する Christ ために Jesus キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。戸張さんの言う通り日本語大体倍ぐらいかかりますね、読むのに。 So, gaya na sinabi ni Mr. Tobari, kumpara sa English, mas doble ang haba ng Japanese kapag binasa mo. 聖書ではですね、私たちに与えられている人生の使命目的があるとはっきりと書いてます。 So, sinasabi po sa Biblia na naroon nasusulat kung ano yung mga misyon na narapat sa atin. Doon po ay clear na nasusulat sa Biblia. 世の中では多くの人たちは自分が何のために生まれてまた何のために生きていくのか、はっきりと自分の使命や自分の目的というものを知っている人は少ないと思います、ね。 In this world, only few people knows kung ano ba yung pinaka-purpose nila, bakit sila narito sa libutan ito, at bakit sila nag-iisa, ano ba yung kanilang misyon. Bibihira lang po ang tao nakakaunawa noon. まあ正直言うと聖書を読むまで自分たちの命の目的、そして自分たちの人生の使命、証明というものははっきりとは分かりません。 So, honestly speaking, kung babasahin mo ng simple yung Biblia, hindi mo malalaman o maintindihan kung ano ba yung mission mo, ano ba yung purpose mo, kung bakit ka narito sa mundo. こうやって言うとね、キリスト教がなんかいかにも偉そうで高慢に聞こえるんですけども、だけどですね、なぜかというとですね、私たちを作られた、創造主である神様以外、私たちの目的を知らないからですね。 Bakit? Kasi hindi natin pwedeng maging sabing pride tayo bilang Kristiyano dahil tayo alam natin kung anong purpose natin. But sa Biblia ka nasusulat na ang isang Diyos ang nakakaalam. Siya lang kung anong purpose, kung anong mission, bakit tayo narito sa libutan ito. まあ例えばですね、そこにラップトップのコンピューターがありますけど、初めてこの世で世界で初めてラップトップのコンピューターを作ったとしたら、その使い方をはっきり知っているのは、その使い方と目的をはっきりしているのは、発明者の人以外いないと思います。 So for example, meron mang laptop o computer doon. Kung merong computer na ibinigay sa harapan natin, hindi natin alam kung ano yung bagay na hindi natin maintindihan, not unless yung mismo nag-invento nung laptop na siya lang ang nakakaalam kung paano yung gagamitin. 最近みんなセルフォンどんどんスマートフォンっていうコンピューターみたいになってきてますけど、 So recently makita natin yung ating mga cellphone para nagiging computer na rin ito. 私初めてグローブからねスマートフォンもらった時に電話がかかってきたんですけど出方が分かんないんですよ。どれだけ押してもね全然答えられないです。 So for me, for the first time ko kasi nakatanggap ng cellphone yung ating smartphone. So may tumawag sa akin from Globe pero hindi ko alam paano gagamitin yung unit na yon. そして後で妻から聞くと押すんじゃなくてこうスライドさせないと話せないっていうね。 So それが全然分かりませんでした。 My wife teach me kung paano gagamitin yung hindi dapat daw pipindutin lang, but I have to slide para ma-open ko yung cellphone. ね、それでもねみんなもうスマートフォンとか使うの得意かもしれませんけれども、ね、やっぱり本当に全部の機能を使いこなせるのはやっぱりそういうものを作った開発した発明者の人だと思います。 So of course it's good to have yung mga smartphones about isa, but yung nakakaalam ng lahat kung ano ang naroon at kung paano gagamitin ay yung tao nag-invento ng cellphone na yun. 同じように私の人生の目的や私の人生での使命は私を作った方しか知りません。
So, of course, kagaya rin po natin, yung purpose ng ating buhay, bakit tayo narito ngayon, ang nakakaalam nun ay kung sino lang ang gumawa din sa atin. ね、私たちがね、ここに生まれてきたのはただ単にね、アクシデントとか、ね、偶然とかではなくて、ね、神様が一人一人に計画を持って目的を持って作られました。 Hindi natin masasabi na tayo narito ngayon dahil sa aksidente. Ang ating dakilang Diyos na siyang lumikha sa atin ang nakakaalam kung bakit tayo naririto ngayon sa libutan ito. 聖書は言ってます。私たちは神の作品だって言ってますね。 So it is written in the Bible, for we are God's workmanship. この全宇宙を作った神様が私たちを作られたんですから、ね、決して私たちっていうのは、ね、駄作でも不作でもありません。 So ang Diyos na lumikha ng universe ay siya ring lumikha sa atin at hindi po pwede na ang paglikha niya sa atin ay walang kabuluhan. そしてね、この世で売られているどんな商品でも、ね、使い道のね、目的のないものってないと思いますけども、そう私たち一人一人も必ず目的があって作られています。 So alam din natin na lahat ng ibinebenta sa palengke o yung mga gamit na ibinebenta, hindi natin pwedeng sabihin na wala itong kabulan, lagi itong merong purpose. So the same din also sa ating pamumuhay. Kaya tayo narito ngayon, meron po tayong panukala na nararapat gawin. ね、ところが、ね、多くの人たちはあなたの人生の目的は何ですか、あなたがこの人生で果たさなければならない使命は何ですか、ね、聞かれて答えれる人はほとんどいないと思います。 However, parang unfortunate na kakaunti lang sa mga tao ang nakakaalam. Pag tinanong mo, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nag-i-exist ng libutan ito? Bibihira lang po ang mga tao nakakasagot ng tamang kasagutan. ね、このように聖書で言ってます。ね、私たちは神様の、ね、作品であって、私たちの人生の目的、使命、ね、やるべきことを、ね、神様はあらかじめ備えてくださった。 So, kagaya nga na sinasabi dito, tayo po ay sinasabing workmanship ni God. So, ibig sabihin, ang Diyos na siyang lumikha sa atin, siya nakakaalam ano ba yung mission mo, ano yung purpose, ano ba yung dahilan, bakit ka nabubuhay dito sa libutan. Siya lamang po ang nakakaalam. ここにね、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったと書いてます。 So, nasusulat dito na inihanda na ng Diyos yung mga bagay-bagay bago pa niya tayo likhain. Kagaya rito na do good works. Ibig sabihin, mga mabubuting bagay ay kasama na po nilikha ng Diyos bago pa man niya tayo likhain sa 一体これは libutan. 何のことを言ってるんでしょ So, ano bang ibig sabihin ng mabuting bagay yung good works na nasusulat? う。これはまさしくですね、イエス様が行ったことです。 So ito yung mga bagay, yung good works na sinasabi dito, ito yung mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. 聖書を読むとイエス様が何を行ったかが詳しく書かれています。 So alam natin na nasa Bible, pag binasa natin in detail, nandun ang mga bagay-bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. それが私たちに、ね、あらかじめ備えられた、ね、良い行いの模範ですね。 So ito yung sinasabi na sample o model ng created in Christ Jesus to do good works. だから私たちの人生の使命というのは、ね、イエス様の使命が私たちの使命なはずです。 So yung mission natin sa buhay is katulad din po nung mission na ibinigay o mission ng ating Panginoong Jesus. じゃあイエス様は2000年前に何のために来られたのか、イエス様ご自身が御言葉によってそれを説明してますから、それを見てみましょう。 So, ano ba yung purpose kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesus 2,000 years ago? So, basahin natin, alamin natin kung ano ba yung mga bagay na kanyang ipinunta dito sa libutan. イエス様は聖書の箇所に何箇所もね、私はこのために来た、私はこれをするために来たと説明しています。 For several verses in the Bible, pinaliwanag po ng ating Panginoong Jesus na ito yung purpose ko kung bakit ako narito sa libutan ito. それを今日はね、3つにちょっとコンパクトにまとめたいと So 思いますけ today, ども、 medyo sinamarize ko ito sa 3 point lang. 1つ目はですね、イ Number エス様 1. は父の御心を行うために来た。それは天のお父様ですね。 So, the reason why Jesus came is to do the Father's will. じゃあここを一緒に読みましょう。ヨハネ6章の38節。 So, sabay po nating basahin John 6:38. 1、2、3。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。イエス様ははっきりと言ってます。ね、私の願いとか私の思いをしに来たのではなくて、私は天のお父様の御心を行うために来たんだ。 So malinaw ang sinabi nating Panginoong Jesus dito na dumating sa libutan hindi para gawin ang kanyang kalooban but to do the will of the Father in heaven. だからイエス様の第一の仕事は、ね、父なる神様のエンバサダーですね、大使の役割です。 So the most important job na nasa ating Panginoong Jesus is
to be an ambassador. Siya yung ambassador na pinadala ng Diyos sa libutan. じゃあ2番目、イエス様は何のために来たか。 Number 2, reason why Jesus came. イエス様は豊かな人生を与えるために来ました。 So, He came to give the food of life. ね、じゃあここもヨハネの10の10を一緒 So, に読みましょ basahin う din。natin po sabay-sabay yung John 10. 1、2、3。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ね、イエス様の仕事の2番目は、それは羊飼いの仕事です、ね。 So, ang pangalawang trabaho nating Panginoong Jesus is to be a shepherd. ね、良い羊飼いというのは自分の羊を養い、守り、育てます。 So, the good shepherd, ang ginagawa niya is pangalagaan yung kanyang mga tupa at ito'y tunay na protektahan at palakihin. イエス様は、ね、羊の人生を豊かにするために来られました。 So, ang ating Panginoong Jesus ay dumating para ang ating pamumuhay ay maging sagana. じゃあ3番目、 Number 3. 失われた魂を救うために来た。 So, the reason why Jesus came is He came to save the lost souls. じゃあここもルカの19の10を一緒に読みまし So, ょう。 basahin po natin, Luke 19:10. 1、2、3。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。まあ、イエス様の第3の仕事はレスキューレンジャーですね。 So, ang pangatlong trabaho nating Panginoong Jesus is yung rescue ranger. Parang siya ay tagapagligtas. 天国から失われた魂を取り戻すためにイエス様はやってきました。 So, ating Panginoong Jesus dumating sa libutan para yung mga kaluluwan na hiwalay sa langit ay makapanumbalik at maligtas. 天のお父様、神様から遠く離れてしまった人間を探し出し救うのがイエス様の最大の仕事です。 So, yung pinaka-great na job dating Panginoong Jesus, yung mga soul na na-separate sa ating Panginoon, ay ibabalik niya at ang mga ito ay maligtas. このように今3つ見てきましたけれども、ね、この1つ目は父の御心を行うために来た。 So, meron tayong tatlo. Ang una is He came to do the Father's will. これは神様のために来たということですね。 So, ibig sabihin, dumating siya dito para sundin ang kalooban ng kanyang Ama. 2番目は、ね、豊かな人生を与えるために来た。 So, ang pangalawa niyang purpose is upang mabigyan tayo ng kapunuan sa ating buhay. これは自分の羊のためにイエス様は来た。だからクリスチャンを養うため、クリスチャンの人生を豊かにするために来たと書いて So, ま ang す。 purpose niya rito upang bilang maging pastor na pangalagaan niya at palaguin ang kanyang mga tupa. そして3番目はまだ神様を信じていない人たちを救うために来た。 Then, number 3 is para iligtas yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya o hindi pa nakakilala sa Diyos. この3つがイエス様の仕事です。 So, ang tatlong ito yung parang pinaka-main job ng ating Panginoong Jesus. そして私たちクリスチャンはイエス様の仕事が、イエス様のビジネスが、ね、教会のビジネスね。 So, tayo bilang Kristiyano, yung business o yung sabihin natin trabaho, negosyo ating Panginoong Jesus, ito pong simbahan o yung church. じゃあそれを一言でまとめると、ね、イエス様は一体何のために来たのか。このように言っています。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであると同じです。 So, ito yung reason kung bakit dumating ating Panginoong Jesus. Just as the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. イエス様が来たのは神に仕え、神を信じる人に仕え、そしてまた神を信じていない人たちに仕えるために来ました。 So, ang ating Panginoong Jesus, kaya sa dumating sa libutan upang paglingkuran ang dakilang Diyos. Paglingkuran yung mga kanyang mga mananampalataya at paglingkuran yung mga hindi pa sumasampalataya. これがイエス様の人生で、イエス様の人生の最大の使命であり、また私たちの人生の最大の使命。 So, this is the great mission na ibinigay sa ating Panginoong Jesus at magiging mission din ng bawat isa sa atin. ね、皆さんもしここの中で、ね、自分の人生何のためにね自分は生きてるんだろう、自分の人生の目的、また、ね、果たすべき使命は何だろう、そのことにもしまだ答えが見つかってないとしたら、今日ぜひ、ね、このことを覚えて帰ってください。 So, イエス様の使命が私たちの使命だということですね。 So, marami sa atin o may ilan sa atin na nagtatanong, ano ba yung purpose? Bakit nandito kayo sa libutan? So, kung meron kang katanungan na gano'n sa isipan, isipin mo na ang ating Panginoong Jesus,
ay dumating dito dahil sa ganitong panukala. At to kung ano ang kanyang misyon, yun din po yung magiging misyon ng bawat isa sa そし atin. てイエス様の使命というのは簡単に言うと、神に仕えること、そして神を信じる人に仕えること、そして神を信じていない人に仕えることです。 So tatlo lang po ang parang pinakakuling o misyon ng ating Panginoong Yesus. Una is yung ating Panginoong Diyos ay paglingkuran. Pangalawa is yung iligtas ang bawat hindi naliligtas at yung mga ligtas na panatiliin itong ligtas upang sila ay manatili sa ating Diyos Ama. 教会ではそのことをですね、私たちはミニストリーと呼びます。 So in the church, kung ipaparaphrase natin, ito yung sinasabi nating ministry. ね、ミニストリーというのは決してね、私たちの、ね、牧師とか、ね、フルタイムのミニスターがやることの仕事ではありません。 So yung sinasabing ministry, hindi lamang po ito trabaho ng mga full-time na pastor o yung mga leader ng simbahan. 神に仕えること、そして教会に仕えること、そして、ね、神様を信じていない人に仕えること、これは全てのクリスチャンたちに与えられている使命です。 Because to serve God, to serve yung mga mananampalataya at to serve yung mga hindi pa mananampalataya at lahat ito'y dalhin sa Panginoon, ay hindi lamang po ito gawain ng Panginoong Hesus, kundi ito'y mission ng bawat isa sa atin. だから全てのクリスチャンがミニスターとしての証明を受けています。 That's why all of us as a Christians ay meron pong responsibility dahil ito yung tinawag sa atin bilang ating mission. ミニスターというとね、普通世の中では一般的には政治家のこう大臣ですよね。 So kung sasabihin nating minister kasi in political level, parang sila yung parang minister mismo, ministro. で、教会ではミニスターというと、フルタイムでね、給料をもらって教会で働く人のようにみんなイメージがあると思います。 Then normally, narinig natin pag sa church naman in-apply minister, ito yung para sa mga ministro na tumatanggap ng sahod, yung mga full-time na manggagawa ng simbahan. だけど本当の意味はですね、イエス・キリストが本当の私たちのプライムミニスターであって、私たちはイエス様のミニスター、イエス様の大臣ですね。 However, tayo bilang Kristiyano, hindi lang po sila ang ministro kundi tayo, because tayo ang pinaka-responsibility. Tayo ang parang ministro din na pinadala ng Panginoong Hesus sa libutan. 私たち一人一人がイエス様の代わりに神に仕え、教会に仕え、人々に仕えるようにイエス様が私たちに、ね、証明、人生の使命を与えてくださっています。 So that's why our Lord Jesus gave us yung mission o yung calling. Dahil kung ano man ang kanyang call, yun ay dapat nasa atin na tayo ngayon ang tagapatupad in His behalf. じゃあ皆さんは何ができるでしょうか。 So para sa lahat, ano ba yung magagawa natin? ね、例えば神様に仕えることっていうのはどういうことできるでしょう。 So pag sinabi natin to serve God, ano ba ibig sabihin ng to serve God? ね、例えば教会ではこういう音楽の奉仕がありますね。 So in the church, sabihin natin, meron tayong music team. 神様に本当に礼拝を捧げるために、ね、私たちは音楽を奏でています。 So for us to give honor to worship God is talagang maawit po tayo. まあ、これはカラオケの時間ではありませんから、 So this is not a karaoke time na ating dapat na こうね gawin. 私たちの心の思いを歌にして神様に捧げること、これが私たちの礼拝ですね。 To do yung worship is kung anong laman ng ating puso, ito po yung ating inilalahad, ibinibigay sa ating Panginoon. Kaya tinatawag po nating worship. もしくは教会ではね、アッシャーの仕事もあります。 Or in the church, meron po tayong ushering ministry. ね、人々を初めて来た人をウェルカムしたり、もしくはね、献金とかこういう手法とかいろいろ配ったりとか、まあ、こまごました雑用係ですね、アッシャー So というの yung trabaho ng ushering ministry ay sila yung nag-welcome ng mga bagong dating, sila yung nag-guide dito. O sabihin na natin, iba't ibang trabaho dito sa church, sila ang gumagawa. だけど、アッシャーというのは、ね、ある部分一番大事な仕事です。 However, merong portion na napakahalagang trabaho nila. 初めて来た人はアッシャーに一番最初に会って、ね、その人の印象で大体教会の印象が決 So まり yung ます。 napakahalagang responsibility ng usher na is sa mga bagong dating. Dahil pag yung may bagong dating at usher ang sumalubong, kung ano ang makikita niya na impression ng member na sumalubong sa bagong dating na yon, makikilala niya kung ano tayo. ね、だからアッシャーが不愛想でね、全然フレンドリーじゃなかったら、ね、やっぱり印象が悪いですよね。 That's why through that usher, magre-reflect kung ano tayo dito sa simbahan. So kung may hindi magandang impression ng bagong dating sa usher na yun na nag-guide sa bagong dating, ganun na rin ang kanyang pagtingin sa ね、他にも pangkalahatan. 教会にはね、キッズチャーチの先生の仕事、もちろんこういうふうにね、メッセージをする仕事、いろいろな奉仕、ね、タッキーは皆さんもうタッキーはね、毎週ね、朝早くから来て、
ね、いろんなものを揃えてくれて本当に使える人ですね。 Or in the church, may iba't iba tayong ministry na ginagampanan. Meron tayong kids in the church. Meron din tayong iba't ibang gawain. For example, si Taki. Every week, maaga pa, pupunta siya rito para siya yung mag-ayos ng lahat ng mga dapat ayusin sa simbahan. So, meron tayong iba't ibang ministry na dapat gampanan. なんといってもね、うちで一番働いてるのはジュリーさん。 So, kung titignan natin sa so, talagang lagi nagtatrabaho is si Julie kasi lagi siyang nasa kusina. 私たち全員より働いてますね。 So, kung titignan natin, parang siya yung nagtatrabaho para sa ating lahat. もうね、これどんなことでも、料理でも掃除でもね、ゴミ拾いでも、どんなことでもそれは神様のためにするミニストリーです。 But the point here is, whatever we are doing, whatever ang ating responsibility gagampanan sa church, lahat ng ito ay para sa ating Panginoong Diyos. もしくはまだ神様を信じてない人、ね、病院を訪問したり、ね、刑務所を訪問したり、もしくは近所の人たちに、ね、挨拶したり、そういうのも全ては、ね、神様のためにするミニストリーですよね。 Or kung ikaw naman, ang iyong ministry para doon sa mga non-Christian, halimbawa, dalaw ka sa prison, dalaw sa hospital, iba't ibang mga kapitbahay na dadalawin para ibahagi ang salita ng Diyos, yun po isa rin matatawag nating ministry. ミニストリーというのはね、決してただ単に、ね、奉仕とかボランティアのことではありません。 So the word ministry is not just yung sabihin na natin na volunteer o manggagawa, hindi po ganun ang ibig sabihin. 時々ですね、私昔ね、ミニストリーやりたいんですけどって来る人がいるんですよね。 So before kasi like, parang may mga members na lagi lumalapit sa akin, gusto kong magkaroon o gumawa ng ministry. ミニストリーやりたいんですけどって来る人はですね、大体こうチームを作ってなんか大きなね、働きね、祈り会をやったり、なんかいろんな集会やったりとか、そういうような大きなことを考えてくるんですけど。 Dahil karamihan ng mga nag-iisip na gustong gumawa ng ministry, ang kaniisip parang organisasyon na halimbawa prayer meeting group o iba't ibang mga grupo, yun ang nasa isipan nila, kaya sinasabi nila gusto niya magkaroon ng ministry. だけどイエス様がご自分で言っているミニストリーというのは、ね、使えること、そして与えることです。 However, ang sinasabi ng Panginoon natin dito tungkol sa ministry is to serve. Ibig sabihin, hindi tayo maglingkod, kundi tayo ang maglingkod. もし本当に神様を愛し人を愛しているんだとしたら、自分のことばっかり考えているのはそれは良いことではありません。 So, of course, kung gusto mong maligtas ang ibang tao, hindi maganda na lahat ng laging pabor sa'yo, yun lang ang iisipin mo. ね、本当に神様を愛し人を愛しているんだったら、やはり私たちはその人たちに使えること、そして与えること、それが私たちの喜びとなり、ミニストリーは義務ではなくてね、喜んでできることになると思います。 Dahil kung totoong sinasabi no, mahal mo ang ibang tao, mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka nakatutok sa sarili mo, kundi lahat ng bagay na may paglilingkod mo, may bibigay mo sa taong yun, ay gagawin mo na may kagalakan sa iyong puso. じゃあどのようにして自分たちの、ね、ミニストリー、ね、自分たちの人生の証明、もしくは賜物を知ることができるんでしょうか。 So, paano ba natin malalaman yung ministry, yung mga calling, sabihin natin yung mga gift na sumasa atin, paano natin malalaman ito? 聖書ではこう言ってます。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。 So, ito po yung sinasabi ng Biblia. Sabi dito, we have different gift according to the grace given us. If a man's gift is a prophesying, let him use it in the proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. 先ほど言ったように、ね、神様は一人一人に人生の目的と使命を与えていると言いました。 So, gaya na sinabi natin kanina, na ang ating Panginoong Diyos, binigyan ang bawat isa ng kanya-kanyang misyon, kanya-kanyang handog. しかし神様はですね、ただこれをやりなさいと押し付けるだけではなくて、それをやり、それを成し遂げるための能力と、そして、賜物、ギフトですね、それを一人一人に与えています。 Ngunit ang Diyos ay hindi lang po nagbibigay ng misyon sa atin para gawin mo ito at bahala ka ng gumawa, no? Binibigyan din niya tayo ng sarili nating kakayahan, lalo yung mga gift, para matupad natin to achieve kung ano yung misyon na ibinigay niya sa atin. 皆さん、自分の能力、自分の賜物は何か、何でしょうか。 So, para sa inyo, alam ba ninyo kung ano yung mga gift, ano yung ability na meron kayo sa inyong sarili ど ngayon? んな能力や賜物を持っているでしょう So, what kind of ability or gift meron kayo? か。ね、賜物や能力がよく分かっていると、自分の人生で成し遂げる使命が見えてきます。 Kasi pag alam natin kung ano yung ability natin, kung ano yung gift natin,
through that gift and ability, we can achieve kung ano man ang purpose ng ating buhay dito sa liputan. ね、例えば、ね、歌も歌えないのに、ね、自分の使命はね、みんなの前で歌手になることがそういうことではないですよね。 Hindi natin masabi, halimbawa, wala ka namang gift sa pagkanta, pero ikaw gusto mong humarap sa tao para ikaw ngayon ay umawit o kumanta. やはり自分の使命や証明、ね、例えば、ね、本当に自分は看護婦として生きることが使命だだったとしたら、やはり自分の賜物として人々に仕えたり、人々のケアをしたり、そういうような賜物があるはずです。 Kasi kung halimbawa ikaw gusto mo ngayon maging isang nurse, so of course kung gusto mong maging nurse, dapat ang calling mo ay nakafit din doon, na ibig sabihin is meron kang damdamin to serve, to care yung ibang tao. じゃあ今からですね、どのようにして自分の賜物、自分の使命を発見できるか、ね、自分の賜物とか能力は何なのか、ね、そして自分の使命、自分の人生の目的は何なのか、それをどのようにして発見することができるか、5つのポイントを話したいと So 思います。 ngayon, di-discuss ko sa inyo yung 5 points kung paano natin malalaman ano bang gift meron ka, anong ability meron ka, at paano mo ito gagamitin, paano mo ito malalaman. So i-discuss po natin ngayon. じゃあぜひね、後でスモールグループもしますのでメモを取ってください。じゃあね、自分の賜物と使命を発見する5つのポイントを話したいと思いますけれども、 Okay, so meron tayong 5 points. Una sa lahat. 1番目のポイントはまずやってみるっていうこと。 Number 1, okay. Paano natin Tanjin na malalaman? ako. Okay, try first. Ibig sabihin, subukan muna natin. ね、時々ですね、先生、ね、私どんな賜物も、ね、どんな能力もないんです、だから何もできないんですっていう人がいるんですね。 So minsan may mga tao lumalapit kay Pastor Shin na nagsasabi na wala ako kahit anong gift, wala ako kahit anong ability. ね、だけどですね、教会でやることってね、あんまりその、ね、能力とか賜物いりません。 However, kung titignan natin yung ministry na ginagampanan ng simbahan, parang hindi mo kailangan yung gift o ability. ね、例えば椅子を並べるとか掃除するとかゴミ拾うとか、全然能力とか賜物とか関係ないですよね。 Halimbawa, taga-linis ka, di ba? O taga-ayos ng upuan, taga-ayos ng lamesa. Hindi mo na kailangan yung gift doon o ability, di po ba? ね、まず賜物が何か、自分の人生の目的が何かっていう前にやれることからやってみるっていうことです。 So however, bago natin malaman, ano ba yung mga gift, ano ability meron tayo, dapat simulan muna natin, gawin muna natin kung anong dapat natin gawin. 皆さん、ここのね、聖書箇所何回も僕メッセージしてるから知ってると思いますけども、マタイの25章でね、ある主人がいて、ね、一人一人に、ね、能力に応じて、ある人には1タラント、ある人には2タラント、ある人には5タラント渡して、ね、商売するように主人が言いました。 So merong master dito, madalas na nating basahin itong verse na ito, na yung master na binigyan niya yung kanyang servant, merong servant na binigyan niya ng 1 talent, meron namang 2 talent, meron namang 5 talent. Ang purpose nun is para gumawa ng business yung mga servants niya. そしたら2タラントと5タラントもらった人はすぐにそれを持って行って商売して儲けたんですね。 So yung tumanggap ng 2 at saka 5 talents, ang ginawa nila, agad-agad sila nag-business at sila ngayon ay nagkaroon ng kita. なぜ彼らは儲けることできたんでしょうか。 So bakit ba sila ngayon kumita doon sa ibinigay sa kanilang talent? ね、まずやってみたからです。 So ang ginawa nila kasi nag-implement nila, nag-try kagad sila. やらなかったしもべは何も儲けることができなくて、ね、主人から評価されませんでした。 But for the other servant na wala siyang ginawa, anong ginawa ng kanyang master? Siya ngayon ay pinagalitan dahil wala siyang ginawa. ね、パスタ氏ね、当たり前のようなバカなこと言ってるなって思うかもしれませんけれども、 So siguro marang sabihin nyo, Pastor, just common sense na gawin talaga yung dapat gawin. ね、だけど私たちはね、やってみるまで自分のね、能力と賜物とかわからないんですよ。 But it's true na not unless na ating subukan, hindi natin malalaman kung ano yung gift, anong ability meron tayo. 例えばね、自分が教師の、ね、証明をもらってるっていうことは、人に誰か教えてみるまで自分が本当に教えれるかどうかわからないですよね。 So for example, sabihin na natin na meron kang gift para sa pagtuturo, not unless na masimulan yung magturo sa iba, hindi mo malalaman na meron ka palang kakayahan sa pagtuturo. ね、例えば、ね、サミ、ね、教師として神様が作ったのに一度も教えたことなかったとしたら自分の使命とか分かりません。 So for example, si Sammy, binigyan siya ng gift o calling na magturo, pero kahit isang beses, hindi niya sinubukan na magturo. So paano niya malalaman na siya pala ay marunong magturo? だけどある時、ね、例えば、ね、ジェレミーにドラムを教えてみた、ね、結構教え方がうまいぞ、ね、自分で自信を持ちます。 So for example, si Jeremy,
marunong siya. Then unti-unti sinubukan niya ito yung ituro sa iba. So sabi ng iba, magaling pala magturo. Saka lang niya malalaman na meron pala siyang kakayahan para magturo sa ね iba. ちっちゃい子供を集めて勉強を教えてみた、ね、結構教えられた。 For example, mga kabataan, inipon, tinuruan mo ngayon, nakita natin na merong development sa mga kabataan. Ibig sabihin, may kakayahan ka pala para magturo ng mga bata. チャレンジすることで、ね、私たちはできるようになるんですよ。 So, matututo tayo pagka ginawa natin through our challenges. そしてやり続けていくと今度は上手になっていく。 Then as we continue to do yung ginagawa natin, makikita natin na unti-unti tayo ngayon mag-improve. そしてそれが本当に自分が楽しく情熱を持てるようになると、それが今度は本当にエクセレントになっていきます。 Then of course, habang ginagawa mo to, nagkaroon ka ng interest at nasisiyahan ka habang ginagawa mo ito, mas lalo ka magiging excellent sa field na ginagampanan. だからまず第1番目のポイント、どのように自分の賜物と証明を知るのか、やってみなければわからないということです。 So, number one point is, paano ba malalaman kung anong ability o anong gift meron ka? So, of course, hindi mo ito malalaman not unless na ito'y iyong subukan. だから何でもいいからやってみてください。 So, subukan ninyo lahat, kahit ano dyan, itry po natin. やり続けていくと自分の証明と賜物がわかるようになっていく。 Because as we do it, makikita natin na ito pala yung ating kakayahan, ito pala yung gift na sumasa atin. じゃあ2番目、どのようにして自分の賜物と証明を知ることができるのか。 So, number two, how can we know about our gift and calling? それは自分の情熱に従ってる。 So, sa pamamagitan ng ating passion. Malalaman po natin ito according to our passion. ローマ書の12章の8節を読みます。 So, 勧 basahin めを natin. する人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさ Sabi い。 dito, if it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do cheerfully. ね、自分の能力、自分の使命を発見するためには、ね、何かに情熱を持てるものを発見しなければいけません。 So for us to discover kung ano meron tayong gift o talent, not unless na gawin natin ito with passion, hindi po natin malalaman kung ito talaga yung gift o talent na sumasa atin. ね、情熱を持てるものが自分の賜物であり、また証明なんですね。 Because for those people na merong passion, habang ginagawa nila ito, madidiscover nila yon sa kanilang sarili. すべての人がね、同じような情熱を持ってるわけではないんです。 So of course, hindi lahat ng tao ay merong passion sa kanilang puso. 例えば、ね、昆虫採集がすごい大好きな人いますよね。昆虫、コレクティングインセクト。 So, meron kasi mga tao na, halimbawa, ang gusto nila is magkolekta ng mga insekto. 僕はもうちっちゃい頃、子供の頃ですね、もう虫が大好きです。 Bakit ko nasabi to? Kasi si Pastor Shin, mula nung maliit siya, talagang he likes to collect yung mga こ insekto. のぐらいの段ボールにですね、バッタを山ほどいっぱい入れてたんですね、そう集めてたやつを。バッタって何ですか? Grasshopper. So, yung box na malaki, pinupuno niya lagi ng grasshopper. もうありとあらゆるバッタを入れてたんですけど、もうみんな共食いしまくってます。 Or iba't ibang type, iba't ibang kinds ng mga grasshopper ang iniipon niya. Doon pa sila nagkakainan din sa bawat isa. ね、そしてあとですね、ちっちゃなこういう桶、水入れる桶にですね、私はね、カエルとかリザードとかいっぱいそこに入れてたんですよ。 Or yung mismong baggage na nilalagyan niya ng tubig, iniipunan niya ng palaka, butiki, iba't ibang mga insekto ang kanyang iniipon doon. ね、もうみんなが情熱持ってるわけじゃないですけど、 So ito ang point ko rin, hindi lahat ng tao ay mayroong passion. ね、うちの親はこのままいったらこの子はね、昆虫学者になるんじゃないかと思ってます。 So sinasabi nga ng aking mga magulang na siya ay parang addict pagdating doon sa insekto. まあ、とにかくですね、自分のもし証明とか、ね、使命を知りたいんだとしたら何かに、ね、情熱持てるものを探すことがまず先決です。 So the point is, yung pinaka number one point natin kinakailangan, bago natin malaman kung ano yung gift o calling na sumasa atin, dapat gawin natin ito with passion. ある人は会計とか大嫌いですね、計算してる面倒 So くさい。 merong mga tao naman na ayaw nila yung accounting kasi nagko-compute siya. だけどある人はですね、お金数えるの大好き、もうお金さえ数えてる Meron の namang tao 幸せ na な ang 気分。 pagbibilang ng pera ay kagalakan nila. まあ、やっぱりそういう人はね、会計に召されてますよね。 So of course, yung mga tao na laging nagdududa, nararapat lang yun para sa accounting kasi lagi siyang nagdududa. だからまず自分が本当に例えば教えることにすごくね、
興味があり情熱が持てるんだったら、もしかしたらそれがあなたの使命かもしれません。 So, for example, merong tao na gusto mong magturo o may gusto kang ituro sa iba, yung passion na yun, malalaman mo sa pamamagitan ng pagtuturo din. 情熱は、ね、私たちの、ね、行いを持続させます。 Kasi yung passion na sinasabi, ito po yung nagde-develop para lumago kung ano ang gusto natin gawin sa ating sarili. 情熱を失ったら私たちは途中でそれを諦めてしまうんです。 Dahil if we will lose our passion along the way, kung ano man ating sinimulan, mawawala po sa atin yun at tayo po'y titigil. 神様を愛することもそうです。私たちは神様を愛してるって頭では思ってても、心で情熱を失ったらもうね、神様の愛から離れていきます。 So ganoon din po yung bawat isa atin na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kung mamahalin na natin ang Panginoon ng ating isipan at walang passion mula sa ating puso, along the way, makakalimutan at mawawalan po tayo ng gana sa pagmamahal natin sa ね、だから結 Panginoon. 婚している人たちも努力してください。私たちね、もう最初の1年目だけが情熱持ってる、それじゃダメなんですね。そうやっぱり情熱を常にね、こう持続させる努力をしなきゃならないです So よね。 yung mga kinasal na o yung mga mag-asawa, of course, kailangan po ninyo yung cooperation. Dahil hindi pwede na yung passion is for the first year lang nung kayo ikinasal. Kailangan yung passion na is continuous para ma-develop ninyo at ma-preserve yung pagmamahalan. 情熱は相手のせいではありません。もう太ってきたから、ね、昔より体型崩れてきたから、そうじゃない。情熱は自分の責任ですから。 Kasi yung passion is the responsibility, hindi po ng iba dahil sabihin mo, dati medyo magandang katawan, ngayon tumaba siya. Hindi mo pwedeng sabihin yun, it's your responsibility dahil yung passion ay magmumula sa sarili mo. ね、とにかく情熱を持ち続けれるならば、それが自分の一生の仕事になり、自分の一生の使命になっていきます。 That's why if we have yung passion, patuloy na ma-preserve natin yung passion na yun, ano man ang ating gawin, patuloy din po natin itong maipo-progress habang ito'y ginagawa natin. ね、じゃあ3番目、どのようにして自分の賜物と使命を、証明を発見するか。 Number 3. ね、3番目は能力ですね。 Okay, 能 number 力 3, に how 従 can っ we て発見 know することができます。 about the gift of our calling? Number 3 is yung ating ability. 第2テモテの2章2節、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。 So sabi dito, the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. ね、やっぱり掛け算とか割り算とかもできないのに数学の先生になるわけにはいきませんよね。 Dahil hindi natin pwedeng sabihin na yung tao na hindi marunong mag-compute o hindi marunong mag-accounting, siya ay magiging accountant. Hindi po pwedeng ganon, di po ba? ね、音楽聴くのどれだけ好きだからってね、バイオリンも、ね、楽器も何も弾けないのにオーケストラに入ることはできません。 So hindi mo rin pwedeng sabihin na kahit paanong gusto ng taong yon, ang musiko, sabihin niya, gusto niya ngayong maglaro ng violin, pero hindi siya marunong, gusto niyang sumali sa isang orkestra, hindi siya pwedeng sumali kasi wala siyang capability para maglaro ng instrumento. ね、神様はそれぞれに、ね、違った能力を与えています。 So ang ating Panginoong Diyos, binigyan po ang bawat isa sa atin ng iba't ibang mga gift. その能力を使ってすることがあなたの使命になっていきます。 Then, through this ability or gift na to, magagamit natin to para gampanan o ma-achieve natin yung calling na ibinigay sa atin. ただしですね、能力を使うときには気をつけなければならないことがあります。 However, merong point that we need to be careful habang ginagamit po natin yung ating ability. それはですね、プライドとそして人と比べることです。 So, ito yung sinasabi nating pride and yung comparison natin with other people. ね、ある人は自分の能力を用いて、それによってどんどん高慢になってきます。 Dahil merong mga tao na merong ability, dahil sa sobrang laki ng kanyang ability, nagiging proud siya sa kanyang sarili. もしくは自分の能力と、ね、他の人の能力と比べて、ね、落ち込んだり見下げたりしてしまいます。 Or meron naman mga tao na yung kanyang ability, kinukumpara niya yun sa iba. So in effect, siya ang magiging maliit o siya ngayon ang magiging mayabang. しかしミニストリーの目的はですね、神様に栄光を捧げることです。 But the purpose of ministry is to give glory to our Lord God. 神のために使う能力が賜物と呼ばれています。 Yung gift o ability na ginagamit lang natin sa ating Panginoong Diyos, yun po yung sinasabing gift. だからどれだけ能力があったとしても、神様のために使わない能力であれば、それは賜物とは呼びません。 Dahil kahit ano pang ability meron tayo, not unless na gamitin natin ito sa ikapupunan natin Panginoong Diyos, hindi po natin masasabi na this is a gift from God. ね、賜物でない能力を使い続けるならば、ね、神様に栄光を捧げるところか、やがてどんどん高慢になって神様から離れてしまいます。
Dahil may mga tao na merong ability na dahil sa ability na yon, ginagamit nila para ang kanilang buhay lumago. Yung mga tao unti-unti nagiging proud at unti-unti ito'y nahihiwalay din sa Panginoong Diyos. ね、だから皆さん覚えていてください、ね、歌がすっごい上手いから、ね、神様のためにね、歌がすごい上手いからワーシップリーダーになれるわけじゃないんです。 So please remember na yung mga tao na magaling ka kasing kumanta, magiging worship leader ka na, no? Hindi po yun yung basehan. ね、自分の歌のうまさをみんなに聞かせるために、ね、ここでワーシップリードをするんではなくて、神様に仕えるために私たちは賛美をします。 Dahil ang purpose kung bakit tayo narito, tayo umaawit ng awitin sa Panginoon, hindi para iparinig ang ating boses sa mga tao na nakikinig pa at to give glory to our Lord God. だからどれだけ能力があったとしても、もしプライドが出てきたり、ね、もしくは人と比べて人をすごく裁くようになったりするんだったら、やはりそういう人たちは神様のためには用いられま So せん。 that's why whatever ability we have, kung yung ability rin naman na ito ay ginagamit natin para lang tayo ay maging proud, kung para lang maipakita sa mga tao ating kakayahan at hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ito po'y walang kabuluhan. 何度も言いますが、使えることがミニストリーです。 So, for several times, so ulitin ko po, to serve is sinasabi nating ministry. じゃあ4番目のポイント、 Number 4. どのようにして自分の賜物と使命を発見するか、それは個性に従っている。 So, paano ba natin malalaman ang ating gift at sa calling? We will know this according to our character. ローマ書の12章の4節から5節にこうあります。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なので So す。 sabi sa Romans 12:4 and 5, just as each of us has one body, but many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, who are many form one body, and each member belongs to all to others. 何回も言ってきましたけれども、ね、教会というのはイエス・キリストの体だと言われています。 So lagi ko sinasabi sa inyo na ang simbahan ay katawan ng ating Panginoong Jesus. そして体にはいろいろな器官があって、それはユニークなんですね。 And of course, pag sinabi natin katawan, may iba't ibang portion po, may mga unique na gamit yung mga portion na to. ね、体が、ね、鼻だけだったらそれはもう体じゃないですよね。 So pag sinabi natin na yung body ay puro mata, hindi natin masasabi na ito'y body. ね、体がもうその人が食べるの大好きだからで、体が胃だけだったらもうそれは体じゃないです So よ hindi ね。 mo rin masasabi dahil yung tao ay gusto lang siyang kumain, na yung buo niyang katawan ay nagiging tiyan lang, hindi rin po ito masasabing katawan. ね、目とか鼻とか口とかね、もう足の指とかいろんな器官があるから、ね、体になってるわけです。 Of course, yung ating katawan, may iba't ibang bahagi, merong mata, may labi, merong kamay, paa, iba't iba rin po ang kanyang kagamitan. 神様は一人一人に違った賜物を与え、違った能力を与え、個性的にユニークに作っています。 So, God gave us different gift, different function, pero ito unique na binigay sa atin dahil meron din po itong purpose kung saan nyo dapat ね、 gamitin. だから教会の中にはですね、明るい人も暗い人もいていいんですよ。 That's why in the church, titignan natin, okay lang na mayroong lively person, okay lang na magkaroon din tayo ng malungkutin na tao. ね、ポジティブな人もネガティブな人もいていいです。 So, okay naman din na mayroong positive na tao at mayroong ding negative na tao. ね、もうペテロっていうのはすごい楽天的な人です。 So, kung titignan natin sa mga apostol, si Pedro, napaka-active na tao yon. だけどトマスっていうのはすごい疑り深い。 But si Thomas, kung titignan si Thomas, is lagi is a doubtful person. ね、もうそういう疑り深い人もね、いてもいいんですよ。 So, okay lang na magkaroon tayo ng mga member na doubtful. ね、上手に用いると、ね、そういう人は素晴らしい会見の係になるかもしれませ Bakit? Kung ん。 titignan natin sa 一 karakter つのミス niya, もね、一つの不正も許さない。ね kung titignan sa karakter, ang doubtful na tao is kinakailangan sa accounting. Bakit? Lagi siya nagdududa. So, hindi tayo magkakaroon ng miss kasi lahat ng numero na ibibigay natin, pagdududahan yun, makukuha niya. ね、パウロはすごい情熱的で、そしてアンデレっていうのはすごい社交的でした。 So, titignan natin si Paulo, ganun din po. Active siya lagi. Si Andre naman, kabaliktaran. Si Andrew, kabaliktaran naman ni Paul. ね、だからいろんな人たちがいるっていうのはこれは神様のデザインです。 So, kung titignan natin, iba't ibang karakter, meron ng tao, but this is the design na ibigay ng Diyos. いろいろあるからね、教会っていうのは楽しいんですね。 So, makikita natin,
masaya ang church kasi iba't iba at unique ang mga taong naririto. もしね、レッドビーンズが大好きだからってハロハロ頼んでレッドビーンズしか入ってなかったら全然美味しくないですよ So, ね。 hindi natin pwede sabihin na dahil gusto mo kasi red beans, ilalagay mo sa halo-halo puro red beans, hindi rin po magiging masarap yung halo-halo mo. ね、すき焼きで肉が大好きだからって肉しか入れないすき焼きだったら全然美味しくないです。 So, pag sinabi natin magluto ka ng sukiyaki, gusto mo kasi ng beef, kaya puro beef lang ilalagay mo ng sukiyaki, hindi rin po masasabing ito ね yung、 私たちも sukiyaki. ね、いろんな形とかいろんな人とかね、ハンサムな人とかそうでもない人とか、ね、いろいろいていいんですよ。 So, okay lang po sa ating church. Sabihin na natin na iba't ibang miyembro, merong gwapo o merong hindi gwapo, okay lang po yun as long na tayong magkakasama. 昔sa 戸張さん katawan. がね PJC はハロハロチャーチだって言ってました、ね、ハロハロチャーチ、ね、よくそれがかき混ざれると本当にいい味になっていきます。 So before, sinabi yung Mr. Tuman na ating church is parang halo-halo. Pero kung titignan mo yung konsepto ng halo-halo, composed of iba't ibang ingredient, pero pag kinain mo ito yung napakasarap. だから自分のね個性が輝くミニストリーを見つけてください。 So for us, kailangan hanapin natin yung ministry na kung saan ang ating character ay mabibuild up as lalo pa itong で magliliwanag. 子供と遊ぶことが好きならそれがあなたのミニストリー。 So for example, ikaw gusto mo makipaglaro lagi sa kids, probably ito yung magiging ministry mo. ね、絵を描くことが好きだったらそれをね子供に教えたり週報に絵を描いたりそれがあなたのミニストリー。 Kung meron ka namang ability para sa drawing, pwede mo rin gamitin ito para sa ministry mo ituro sa mga kids. ね、掃除が大好きだったらもういつでもウェルカムです。 So kung gusto mo naman kayo maglinis, anytime welcome para ikaw ngayon ね、 maging もう毎週じゃなく毎日でも来てください。 Or kung hindi lang po every week, pwede rin po kayo pumunta every day para まあ、自 maglinis. 分の個性が本当に生かされる、ね、それを見つけてください。 But the point is, you have to pinpoint, or you have to discover kung ano ba yung character na pwede mo itong gamitin para ikaw ay lalong じ lumago. ゃあ最後のポイント、 Then, finally, ね、最後のポイントは、ね、経験に従ってあなたの賜物と証明を見つけることができる。 so last point is, using your experience, malalaman po natin kung ano yung gift o yung calling na sumasa atin. 第一コリントの15章の58節を読みたいと思います。ですから私の愛する兄弟たちは固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。 So 1 Corinthians 15:58 sabi niya, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. ね、この世の中ではどれだけ苦労してもどれだけね一生懸命頑張っても報いがないということはたくさんあります。 So meron po rito sa sanlibutan na kahit ano pa bang mga gawin mo, ano pa mga bagay ang gawin mo, lagi po meron tayong tinatanggap. どれだけ正直に生きてもどれだけ忠実に、ね、生きても、ね、誰も評価してくれないということも多くあります。 So meron din kabaliktaran na kahit paano tapat o ano ka pang sabihin natin, ano ka pang ka-honest, pero wala man lang pumupuri o pumupuna sa'yo. だけどですね、皆さん覚えていてください。神様だけはそうではありません。 However, sa harapan ng Diyos, hindi po siya ganon. どんな苦労もですね、主にあって無駄ではないと聖書で言ってます。 Dahil nasusulat sa Biblia na lahat ng effort na gagawin natin, hindi po ito mapupunta sa walang kabuluhan. ね、私なんかどんな賜物もない、ね、皆さんもしそう思ってたとしたら、ね、一番の賜物というのは私たちの人生が私たちのギフト、賜物です。 Kasi hindi mo pwedeng sabihin na wala kang gift. Kung meron man nagsasabi ng gift, na wala siyang gift sa sarili niya, yung life na meron ka ngayon, yung buhay mo, yun po yung pinakadakilang gift na binigay ng Diyos sa'yo. あらゆる私たちの人生経験がですね、私たちを自分の使命に向かわせる人生の肥料ですね、肥やしですね。 So sa iba't ibang mga bagay o sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, yung karanasan natin na ating nagagawa sa araw-araw, ito po yung makapagbibigay din sa atin ng kakayahan para malaman natin kung ano ba yung pagtawag o ano yung panukala natin dito sa libutan. あなたが例えばたくさん勉強したその経験が仕事に生かされるように、私たちがいろいろな人生経験をしたことが神様の仕事に生かされていきます。 So ganun din po sa ating pag-aaral, iba't iba ang ating pinag-aaralan para doon sa ating pag-aaralan o pag-train sa sarili natin, magamit natin ito para mabilya pa ating buhay. Ganun din po sa ating Panginoong Diyos. Iba't ibang karanasan ang natin nararanasan para po matupad kung ano man ang kanyang misyon na binigay sa atin. ね、それが良いことであっても悪いことであってもですね、 So whatever it is, sabihin natin good thing o bad thing, lahat po ito ay merong panukala. 例えばあなたががんの、ね、病気を経験したことがあったとしたら、
今がんを通っている人たちを励ますこと、理解できること、理解することができる、それはあなたの賜物です。 So for example, meron ka mang cancer. So yung experience mo sa pagkaroon ng cancer ay magiging dahilan para makaroon ka ng ministry dun sa mga taong may cancer. Dahil yung nararanasan mo, magagamit para palakasin yung mga taong may cancer na hindi pa sumasampalataya. がんを患っている人はですね、どんな人たちの励ましも耳は貸せないそうです。ただ、同じがんを患っている人たちにだけ耳を貸すそうです。 Dahil alam natin na yung merong karamdaman, sabihin natin may cancer, hindi po yung makikinig ano mang ibigay na payo ng mga taong walang cancer. Dahil kung anong kanya naranasan, hindi naranasan, pero ang magpayo sa kanya ay yung meron ding karanasan, na meron siya, pakikinggan po niya ito. 同じように、皆さんがもし、小さい頃に、親からひどい目にあったとか、結婚が本当にもう苦労をしただとか、いろいろなそういうような経験をしてたとしたら、それは神様から与えられている賜物、人生の経験であって、今それを通っている、それを苦しんでいる人たちの心を理解し励ますためにあなたに与えられたそれは人生の賜物です。 So marahil naranasan mo rin na mula kabataan, inapi ka ng iyong mga magulang, o sabihin na natin na kahit ikaw ngayon ay may asawa na, nakaranas ka ng hindi maganda sa iyong buhay may asawa. Ang nararanasan mo sa ngayon, ay pwede mo rin magamit ito dun sa mga tao na merong kaparehas mong karanasan na hindi pa nakakilala sa Diyos. Dahil yung karanasan mo, pwede mong gamitin para ibahagi sa kanila at madala rin sila sa Panginoong Diyos. だから私たちはね、何の賜物もないわけじゃないんです。 Kaya hindi natin masasabi na wala kang gift o wala kang kunin kahit ano. 誰でもみんながですね、失敗とか、病気とか試練とかの経験を通ってます。 Because all of us experience failure, iba't ibang klase ng karamdaman. 神様はその経験をね、あなた方の労苦を無駄にしないで他の人たちの励ましのために使いなさいと言っています。 But God said through this verse na kung ano man ang karanasan, meron ka. Through that karanasan mo, magagamit mo ito para mapalakas mo yung mga tao na nangailangan. あなたがその経験を通ったのは、その経験をしている人たちを励まし、癒し、救うためです。 Because through your experience, yung mga tao na nangailangan, pwede mo silang i-encourage, and of course, meron din pong pagkakataon na sila ay maililigtas. その経験があなたの賜物であり、そしてその人たちに関わることがあなたのミニストリーです。 So this kind of experience is your gift. Then through this gift is magiging involvement mo para mailigtas mo rin yung taong iyong babahagian. この5つのポイント、1つ目はまずやってみる、2つ目は情熱に従って、3番目は能力、4番目は個性、5番目は経験に従って、この5つのポイントで賜物と自分の使命、証明を発見することができる So と sa 思います。 5 points natin, gamitin natin para mapalago natin kung ano man meron tayo. Yung ating calling on gift. Una is yung subukan natin, yung try. Then so on yung ating passion. At iba't iba pang mga sinabi natin na kailangan ito'y gawin natin para malaman natin ang ating calling o yung gift na binigay sa atin ng ぜひこの5つのポイントから自分に与えられている能力は何だろうか、神様から与えられている賜物は何か、そして使命、証明は何か、もう一度自分を本当に深く探ってみてください。 So from now on, through these 5 points, gamitin po natin ito para malaman natin ano bang calling o ano bang gift o ability meron tayo na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. 最後に一番大切なポイントを話したいと思い Then ます。 finally, the important point is, それはなぜ自分が使命と、賜物と証明を発見しなければいけないのか。それは全てを通して神様に栄光を捧げるため so bakit kinakailangan nating ma-discover kung ano ba yung mga gift, ano mga ability, ano bang calling meron tayo. Ang point nun is for us to discover that one para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na to. この第2コリントの8章の19節を一緒に読みましょう。 Sabay-sabay po natin basahin 2 Corinthians 8 and よろしいで 19. すか？ 1、2、3。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちがミニストリーをするのは、自己実現をするためでも、自己満足を発見するためでもありません。 So the purpose kung bakit tayo magiging minister is hindi para ma-fulfill yung ating sarili o mabigyan ng kaluguran ng ating sarili. No, hindi po ito yung purpose. 私たちが、ミニストリー、この働きをするのは
神様ご自身に栄光を返すためです。 So for us to do the ministry is to give glory, sabihin, to return back the glory to our Lord. 神様に栄光を捧げるために私たちは賜物が与えられ、使命が与えられています。 So the reason why we receive yung calling o yung gift, sabihin natin yung ability, is to give glory to God. ね、だから掃除一つでも、ね、ブツブツ文句を言うのではなくて、喜び輝きながらね、神様のためにしてください。 So kahit na ikaw ay nagwawalis o naglilinis, hindi mo kailan mag-complain. But dapat ikaw ngayon ay nagagalak at pumupuri sa Panginoon habang ikaw ay naglilinis. ある人はね、こう言いました。ね、あなたのほうきで、ね、世界の一部をきれいにしているのだ。 Kasi meron naman tao na habang ikaw hawak mo yung walis para maglinis, isang portion ng buong sanlibutan ng buong mundo ay nililinis mo. あなたのしている小さなことというのは、ね、神様の御心の全体の一つに関わっています。 Dahil sabihin man natin yung bagay na ginagawa mo, ano man ito kaliit, ito'y merong contribution sa pinakamalaking bahagi o plano ng Diyos sa ating 私 buhay. たちはそれぞれができることを一生懸命やって神様に栄光を返し、そして神様が本当にその栄光を受け取ってくださる。 So kaya ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit, gaano man kalaki ating gawin, dapat gawin natin ito na meron po tayong kagalakan sa ating puso. Dahil ito'y magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating Panginoong Diyos. だからまず私たちの足元からね、きれいに始めましょう。 So that's why let us start with our foot, kung saan tayo umaapak ngayon, ito'y atin pong linisin. みんなができることを、ね、していくならば、ね、それがやがて神様の全体の栄光になっていきます。 Dahil kung ang bawat isa ay gagawa nito at sisimulan natin, magre-reflect po ito sa kaluwalhatian o kapurihan ng ating Panginoong Diyos. だからぜひ自分の賜物と証明をね、発見するために祈り求めてください。 So please do your prayer lagi patuloy para malaman natin. Through that prayer, malalaman mo kung ano yung gift o ano yung calling na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. そしてまずやってみましょう。 Then, let us try. ね、できること何でもいいので、とにかくやり始めること。 Whatever it is na kaya mong gawin, try po natin gawin o simulan natin gawin. どんなに長い旅も、ね、まず一歩からですね。 Kasi kahit anong haba ng biyahe natin, kinakailangan po natin mag-move ng isang step. ぜひ、ね、神様はご自分に栄光を返すものにご自分の栄光を表してくださいます。 So for us, para maibalik natin ang kaluwalhatian sa Panginoong Diyos, gawin po natin ito magmula sa ating sarili. もし神様の栄光を見る人生を送りたいとしたら、ね、まず神様に栄光を捧げてください。 Then of course, kung gusto mo ngayon talagang makuha o matanggap yung kaluwalhatian, unahin mo munang ibigay ang kaluwalhatian sa ating じゃあ Panginoong どうぞ Diyos. お立ちください。一緒に賛 Tayo 美を po'y して、 tumayo at tayo po'y pupuri 祈り sa たいと思い Panginoon. ます。じゃあぜひ心を合わせて、一緒に祈りましょう。 Kipag-isay po natin ating mga puso at tayo po'y manalangin. ぜひ今神様に思いを集中して、本当に心を開いて、神様の声を聞いてください。 Buksan po natin ang ating mga puso sa oras na ito. Tayo po'y magkaisa at pakinggan po natin ang boses na ating Panginoong Diyos magsasalita sa bawat isa atin. 主よどうか私たちの賜物と使命を教えてください。 Panginoong Diyos, tunay nga po, kami yung turuan. Paano namin malalaman kung ano yung pagtawag sa amin at ano man po yung mga ability o gift na yung binigay sa amin. あなたは私たちに模範を示すためにこの世にやってきてくださいま Tunay した。 nga o Diyos, kayo dumating sa libutan ito upang ipakita na ikaw ang modelo na aming dapat gayahin. イエス様がしてくださったことは人々に仕え、そして命さえ与えることでした。 Ang ginawa ng aming Panginoong Jesus ay upang paglingkuran ang bawat isang mga tao. 私もこの人生の続く限り本当に人々に仕え、神に仕え、そしてこの命を捧げていきたいと思います。 So ang aming buhay na tira sa libutan ito, nais po namin gamitin o Diyos upang ikaw ay paglingkuran ang iba't ibang mga tao na kapaligid sa amin. 私にできることが小さなことであっても大きなことであってもどうか私の賜物と使命を与えてください。 Dalangin po na nawa ang bawat isa sa amin, gaano man kaliit o gaano man kalaki
ang kaya namin gawin. Turuan niyo po kami upang inyong panukala na pinagkaloob sa amin ay aming magampanan. それを喜んで情熱を持ってやることができますように。 At tulungan niyo rin kami na with passion, magawa po namin yung mga bagay na ito. そしてあなたに栄光をお返しすることができますように。 Then help us, Lord, that we may be able to return back the glory to you. 命の続く限り私の使命を果たし、そしてあなたに栄光を捧げていくことができますように。 As long as we live, Lord, nawa kung anuman yung binigay sa amin, nawa ito ay aming magampanan at magkaroon ka po ng kaluwalhatian. 一人一人の心にあなたが作られたその目的を教えてください。 Then, Lord, teach us, ay pagliwanag ito sa aming puso, kung anuman ang purpose, kung bakit ito kami nilikha dito sa mundo. そして使命に対するパッションを与えてください。 Then give us also the passion for us to achieve yung calling na binigay niyo sa amin. あなたに仕えることが本当に喜びであり情熱となりますよ。 Then help us also that we may be able to have joy and glad and with passion habang sundin kung anuman ang iyong kalooban sa amin. イエス・キリストの皆によってお祈りいたしま This す。 is our prayer to you, Lord, in Jesus' name. アーメン。アーメン。じゃあ一緒にガッドブレスユーを歌いましょう。